Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan sa talaman upang mga gawa, pagpapalako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapalako ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya isya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Huwag kayong magkakagulo! Ayan, nandito na naman po tayo sa isa naman pong edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide at muli po, inaanyayahan ko kayo. Nag-aanyaya ka agad, Boyet, di ka pa bumabati. O nga pala, magandang hapon po muna sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't banda po ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide sapagkat tayo ay worldwide, worldwide ang nararating itong ating programa. Kaya't binabati natin mga kababayan natin dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Yan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga OFWs. Yan. Magandang hapon sa inyo at tayo ho ay magsama-sama muli sa isang oras na naman po na ating programa. Tapos po tayo hanggang 6:00. Tayo po ay magbabalitaan at himayin ang mga nasa likod ng balita, palakayin at pag-usapan po natin. At syempre, sa programang ito, hindi ho mawawala ang serbisyo publiko. Opo. Ayan, at tayo po ay nasa edisyon po ng araw po ng Wednesday.
Wednesday po, August 16. Yan, August 16, 2023. Kamusta ang araw ng sweldo? Baka na-delay ka, na-delay kahapon at ngayon ibibigay. At yung mga hindi naman na-delay, naubos na ba? Naubos ba agad? O naipambayad ba agad sa mga utang? At sa bagay, pag naibayad ho yan, pwede naman ho uling makautang. Oho, naku, naranasan ko po yan mga kaibigan. Yan pong sa loob ng isang linggo ikaw ay nagtatrabaho. Pagdating ng sahod, payslip na lang. Oo, payslip na lang po. Wala hong laman. Walang laman, nakakalungkot po talaga naman. Pag ganyan na sistema ng ating pagtatrabaho. Pagdating ng sweldo, ang payslip lang papel na lang, walang laman. At nandun yung mga listahan na mga bale, utang, ay nako. At ang nakakalungkot pa, hindi sa araw ng sweldo, ikaw ay makakabali uli. By kinakailangan, kasi pag bumalik ka uli, malamang sa malamang, iniisip ho ng mga employer, baka hindi ka pumasok ng Lunes. Hindi ka pumasok ng Lunes. Kasi, di ba, araw ho ng sweldo siyempre, Lunes niya ibibigay yon para pumasok ka, yan. Sa Lunes niya ibibigay para ikaw ay pumasok sa trabaho. Ikaw naman, syempre, di ba? Magtitiis ka. Talagang hihintay mo 2 araw. Yan kung kwento ko yung mga lingguhan. Lingguhan ko sumuweldo. Ganun din naman sa mga kinsenas katapusan. Iba nga dyan, sinasanla pa yung kanilang ATM. At pagdating ho ng sweldo, hindi na ho nila ma-withdraw dahil wala sa kanila yung ATM. Ay, nakakawawa naman talaga ang ating mga kawawa naman ng ating mga kababayan talaga. Ganyan ang buhay ng mga Pilipino talaga no? Imagine, ayun, pagka naman, kapag na-withdraw na ng pinagsanlaan mo ng ATM, pwede ka nang bumalik sa kanya. Pautang nga ulit. Pautang nga ulit. Ayan yan ang inaano ng mga manggagawa. Ano naman, di ba, nakabayad na ako, kaya pagbigyan mo ako, pautang nga uli, wala akong maiuwi. Ayan. Kaya, ngayon, yung mga kababayan natin, at ngayon lang sa susweldo, syempre, papaalalahanan namin kayo sa hirap po ng ating buhay, pinagpaguran ho natin, no? At ngayon ay kabayaran ng ating mga pinaghirapan sa loob ng 1 linggo, sa loob ng kinsenas. Yung ating sweldo ay unahin po natin ang ating pamilya. Unahin natin yung ating pamilya para bago ang lahat, di ba, na naibigay natin. Naibigay natin yung para sa kanila. Ano man at mangyari, sa atin naman, tayo naman mga kalalakihan, ano na natin, isang tabi muna natin yung para sa atin. Ano yan? Nagpamilya ka, naturalmente, unahin mo yung pamilya mo. Hindi na yung sarili mo. Hindi na yung sarili mo kasi obligasyon mo yun bilang ikaw ay magulang, bilang ama. Obligasyon mo yan. Paano?
Kung ikaw ay binata, di okay lang, magwardi-wardi ka kaya bahala ka sa buhay mo. Ano? Bahala ka sa buhay mo, wala kang inintindi. Pero siyempre, bago ka nakapasok sa trabaho, pinahunanan ka ng nanay at tatay mo para binigyan ka ng mga may panggastos ka sa sa requirement. Uy, talaga namang hindi basta-basta din ang gastos sa requirement. O kanino mo kinuha yan? Sa magulang mo, di ba? Si magulang, si nanay at si tatay naman ang paghahandaan mo, paglalaanan mo rin at titiran ng pinagpawisan mo dahil kung hindi ka naman makakapasok, kung hindi ka pinaluwalan ng pera ng magulang mo para makakuha ng requirement. Ganyan lang. At maliit na bagay na maibigay mo kay nanay, kay tatay, masaya na yan. Sa pag-uwi mo, may dala kang pansit. Pansit na pangkaraniwan ng araw, yan lang. Pansit lang na pasalubong. Naku, tuwan-tuwa na pamilya. Yung pansit gisado. At merong pandesal. Naku, pagdala ng isang membro ng pamilya yan sa pamilya niya at kumain ng sabay-sabay, talaga naman po ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. Bakit hindi nga? Ayun, mahina pala talaga. Yan. Yan, di ba? So, yan ang masasabi natin, wow ka talaga sa pamilya kapag inuna mo ang iyong pamilya bago ang sarili. Tayo naman, wag na tayong maging masyado pang magastos. Mabigyan natin ng konti kasiyahan ng ating sarili dahil sa pagod sa pagtatrabaho, okay lang yan. Wag naman na labis-labis o sobra-sobra na sa'yo lang napunta yung pinaghirapan mo. Hindi ka nag-iisa. Kumbaga, hindi ka nag-iisa. Maraming umaasa sa'yo. Yan. Maraming umaasa. Kaya, patikimin mo po sila. Patikimin mo sila ng iyong pinaghirapan. Yan, ha? At syempre, iingatan mo yan. Pag-iingatan mo ang iuuwi mong pera, baka mamay maunahan ka ni Mando. Sa pag-uwi mo, maging alisto ka sa iyong bulsa. At kung may cellphone ka rin, ay ingatan ng cellphone, huwag mong ibulsa. Lalo na kapag sa likod ng pantalon mo ilalagay ang cellphone. Ang dali ho niyang madukot, ang dali ho niyang ma-snatch. Lalo na kapag snatcher ay high-tech na. Yung mga naka-single motor. Di bale, kung electric motor lang ho yung kanilang ginagamit, ay hindi ho talaga no? Mabilis din ho yung single motor na ginagamit nila sa pang-i-snatch. Wow talaga, no? Matindi ngayon ng ating mga snatcher nung araw Habulan lang pipitasin yung leeg mo. Yung kwintas sa leeg mo takbo! Pabilisan. Habol ka rito, habol doon. Ngayon, nag-level up yung takbuhan noon. Pag naabutan mo, naku, may patalim yun. May patalim at papalag yun. Pag na-corner na siya at nasak na na siya, papalag. Ngayon, ganun din. Nag-level up na, mga nakamotor na, at baril pa ang dala-dala. Talaga naman itong mga tao na to na talagang walang ginawa kung hindi mangulimbat sa kanilang kapwa. Bakit ba hindi kayo, kung tinitingnan man kayo, ang gaganda ng katawan ninyo. Mga bata pa kayo, pero kaya-kaya nyo magtrabaho. Kahit construction. Pero bakit hindi nyo magawa? Gusto nyo panandali ang kita.
O, panandalian din yan ng buhay ninyo. Pag kayo nasa kote, todas kayo. O, isip-isipin nyo yun. Hindi habang buhay, hindi palagi na kayo ay makakalusot, na makakapangkulimbat, makakapagnakaw. Hindi habang buhay yan. Tandaan mo yan. Oo. Minsan, madadali ka. Yung ginagawa mo sa pagtakbo-takbo mo, masagasaan ka. Dedo pa. Magpasalamat ka pa rin. Sa kabila ng gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng pagnanakaw, pang-iisnat, nung unang araw na ikaw ay nang isnat, tumakbo ka, hindi ka nasagasaan. Magpasalamat ka. Ibig sabihin nun, pinagbigyan ka ng Panginoon, ng Diyos, na huwag ka madisgrasya dahil gusto niya magbago ka. Dahil nauunawaan niya, nagawa niya yon, nagawa mo yan dahil sa mahigpit na pangangailangan. Nauunawaan ng ating Panginoon yan, pag ganyan. Pero ay pagpalagi na, no? At nagiging talamak ka, tandaan mo. Oo, kung hindi ka na disgrasya, hindi ka na sagasaan ng tren o anuman, baka susunod niyan, naaagnas yung paa mo. Inuunti ka para kang kandilang nauupos. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo ba yun? Na kung saan kapag nagkaganon na aayawan ka. Oo, aayawan ka ng pamilya mo kasi nakakadiri ka. Aayawan ka. Lalayuan ka ng kaibigan mo dahil unti-unti kang nauupos. Oo, ang paa mo. Dahil ang paa mo, ginamit mo sa pagnanakaw, pang-iisnat, kung yan ginamit mo sa track and field, sa karera, di ka sumali nitong nakaraang pambansang sport, pambansang ano ba yung pambansa natin? Tawag doon, pambansang sports nga. Sana sumali ka dyan, doon mo ginamit. Dahil ang bilis mo ang bilis mo. Bilis mo tumakbo. Malamang makakuha ka ng gold medal. Gold medal sa bilis ng takbo, hindi sa pagnanakaw, hindi sa pang-aagaw. Gold medal talaga na ikaw ay sa bilis ng pagtakbo, dala-dala mo ang bandila ng ating Pilipinas, ng ating bansa. Hindi yung yung talent na binigay sa iyo, ginamit mo sa masama. Yan. Yung ating mga talent, yung ating mga yung binigay sa ating kakayahan, talino, galing, yung mga talent na yan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga yan binigay sa atin para gamitin natin sa kabutihan, para sa kapakanan natin, pansarili. Nang sa gayon, nakakahabol tayo o nakakapantay tayo sa kapwa natin. Kung tayo ay mahirap lang, kahit mahirap lang, pero kung meron kang talent, para kang nakakasabay ka rin doon sa mga may kaya sa buhay. Dahil yung kakayahan mo, wala sila nun, pero ikaw meron. Diba? Yung skills mo yan. Meron ka, sila wala. Kaya nakakatabla ka. Nakakapantay ka sa kanila. Sa mga masasabi nating magaganda ang pamumuhay. Kahit tayo ay mahirap lamang. Yan, gamitin natin sa mabuti. Mabuti yung mga talent, skill na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag gagamitin sa masama. Dahil ang masama ay hindi nagtatagal. Darating ang panahon, ang masama na yan na ginawa mo ay babawian ka. Darating ang panahon na lahat ng mga pinaggagawa mo sa kayong kapwa ay babalik sa iyo. Kaya nakakaawa ka. Nakakaawa ka pag dumating yung panahon na yun. Huwag mong sabihin na ikaw ay sa mga panahon na ito
ay lagi kang malakas, lagi kang malasog. Oo. Kaya ipasalamat mo pa rin sa iyong pagtulog. Pagmulat mo, nakikita mo pa rin ang paligid mo. Nakikita mo ang lugar mo, nakikita mo ang bahay mo, sa iyong paggising. Paano? Sa paggising mo, puro puti na yung nakikita mo. Pasalamat ka, puti. Nasa ulap ka na. Kung yan mga kumukulong apoy. Ayan. Kumukulong puti. Arla. Sinong susundo sa iyo dyan? Sinong susundo? Kaya, mainam na ihinto na ho natin. Ihinto po natin. Yan ho ang ating panawagan. Ihinto ang paggawa ng masama, lalo na sa ating kapwa. Yung konting kakainin nila ay ninanakaw pa natin. Yung pera na pambili nila ng gamot, dinudukot mo pa. Di ka naawa nun. Di ka naawa. Kung halimbawa sa pamilya mo merong may sakit. May sakit. Sa iyo nangyari yun. Baliktarin mo ang sitwasyon. Sa iyo nangyari. Diba? Malamang. Talagang magalit ka ng gusto. Magalit ka ng gusto dahil yung pambili ng gamot ng nanay mo na kung saan kailangan pa naman yan. Tapos madudukot lang. Hindi ba? Madudukot lang sa iyo. Hindi mo ngayon malalaman kung sino yung nakadukot. Yun ang masakit. Gusto mong mabawi, pero wala kang idea kung sino ang dumukot. Diba? Yun ang nakakainis. Nakakainis po yun talaga ang sakit niya. Yan. Yun. Okay. So, tayo po ay babati lamang muna sa ating mga viewers, Kapagkat, siyempre, yan ho yung bahagi ng ating programa, kaya hindi natin maaaring makalimutan na banggitin ang mga pangalan ng ating mga viewers. Yan. Una, si Paring Crispin Lambayan, yan, from Pangasinan, nanonood. Yung dalawa kong apo, laging present. Si Noni at saka si Danger Guillermo. Sabi ni Paring Crispin, gandang hapon po, pare. Yan. Gandang hapon, pare. At pabati naman sa apo ko. Birthday niya ngayon. Na si Jim Chris Lambayan Agaton. Wow, birthday ni Jimmy Chris. Jimmy Chris Lambayan. Yan, anuhan natin siya. Handugan natin siya ng masayang tugtugin na pampasigla, pampalakas. Naku, ayun, doon na naman tayo napunta sa na ito. Bakit ba lagi tayo napupunta? Yan, birthday ni Jimmy Chris Lambayan Agaton. Happy birthday, Jimmy Chris. Ito ang aming handog sa iyong kaarawan. Ayan. Sana ba yan? Yan, birthday ni Jimmy Chris Lambayan Agaton, ang apo ni Paring Crispin Lambayan. Happy birthday! Yan, at syempre, happy birthday din sa lahat ng nagdiriwang ng birthday. August 16 tayo, birthday ni Weweng. Si Weweng, yan, yung pamangkin ko. Weweng Guillermo, August 16 pala yan.
At syempre, advance happy birthday sa ating reporter sa labas ng bansa, Dance Guillermo. Ayan ang mga magbe-birthday sa buwan ng August. Yan, at sa iba pang mga nagbe-birthday, happy birthday! Advance happy birthday sa inyong lahat! Okay! Ang ingay natin, ano? Talagang ganyan. Samantalang, dadalawa lang po kami dito sa studio, pero tingnan yung ginagawa ho namin, di pa kahit kami, kahit magmukha kaming mga naliligaw ang aming ang aming isipan, kahit kami sa tingin ninyo mga nababaliw. All right. Okay, so paano ba to? Ang oras natin napakabilis naman, no? Oo, napakabilis naman at ang dami ho nating mga balita ngayon kaya tayo po ay dadako na ho agad tayo sa ano natin. Ano ba ito? Jesus, na naman tayo nito. Yeah, ay ano ba yun? Hindi na naman ako. Yeah. Okay, dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa. Naririto na ang ating mga ulo ng balita. Oops. Teka. Hindi tayo ng ating Okay. Gobyerno ng Pilipinas naghahanda na para sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Senate Minority Leader nagbabala sa posibleng paglobo ng utang sa higit 15 trillion piso. Department of Justice o Tourism pumalag sa bumababang budget para sa susunod na taong. Department of Budget and Management naglatag ng plano kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mabagal na paggamit ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno. MUP Pension Reform Bill planchado at aprobado na sa House Ad Hoc Committee. Pamahalaan tuloy pa rin sa pagpapataw ng mga dagdag na buwis sa susunod na taon. Climate Change Commission inaghahanda ang publiko sa posibleng serye ng heat waves sa mga susunod na buwan. Pamahalaan pinagbabawalan muna ang pagpasok ng poultry products mula sa Netherlands dahil sa bird flu outbreak. Mga overseas pogo kailangang mag-apply uli ng lisensya. Mahigit 2.2 billion pisong unpaid dues mula sa nagsarang kumpanya ng pogo hindi na makukolekta. Kaso ng mga nawawalang sabungero, halos hindi na umuusad ayon yan sa Department of Justice. COMELEC, pinagtibay ang kanselasyon ng registration ng Anwaray Party List. Honoraria at allowances ng mga guro at non-teaching personnel na magsisilbi sa eleksyon, pinalilibre sa pagbabayad ng buwis.
DSWD tiniyak na matatapos ang reassessment sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa katapusan ng Setyembre. National Bilibid Prison o NBP Superintendent Angelina Bautista nag-resign na matapos masangkot sa ilang kontrobersya sa Bureau of Correction. Hepe ng Nabotas City Police, CIS Chief at Chief Clerk sinibak sa pwesto. Labindalawang katao nasawi sa pagsabog sa Dominica Republic. Naghahanda na ang gobyerno ng Pilipinas para sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal sa gitna ng posibleng panibagong pagtutol mula sa China. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, hindi titigil ang pamahalaan na magdala ng kinakailangan supply para sa mga tropa ng mga Pilipinas na naka-istasyon sa BRP Sierra Madre sa kabila pa ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard kamakailan. Sa kabila nito, sinabi ng National Security Council na hindi na sila magbibigay pa ng karagdagang mga impormasyon para na rin sa security reason. Dumipensa rin ang NSC na sa matapang na statement na inisyu ng mga opisyal pamahalaan sa pagdepensa sa Pilipinas sa issue sa Ayungin Shoal. Anya, consistent ang kanilang pahayag sa patnubay ni Pangulong Bongbong Marcos at mayroong regular na konsultasyon sa National Task Force West Philippine Sea at Office of the President. DZWG. Nagbabala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na posibleng tumaas pa ng higit 15 trillion piso ang utang ng bansa sa susunod na taon. Sa budget briefing sa Senado, tinanong ni Pimentel ang economic managers kung bakit hindi dapat mag-alala ang mga Pilipino sa lumolobong utang ngayong lumolobo rin ang dapat na bayarang prinsipal na utang at ang mga dapat pang bayaran. Nangangamba si Pimentel na dahil sa mabilis na pagtaas ng halaga ng national debt ay hindi malabong umabot sa 15.8 trillion piso ang utang ng bansa hanggang sa katapusan ng 2024. Kapag nangyari ito, nasa 141,000 pesos ang magiging utang ng bawat Pilipino para sa taong 2024. Nagtabi na ang pamahalaan ng 1.9 trillion piso sa ilalim ng 2024 budget na pambayad para sa debt principal at interest. Ipinunta naman ni Pimentel na ang naturang pambayad sa utang ay katumbas ng 32.94% ng budget para sa susunod na taon. DZWG. Pumalag si Tourism Secretary Cristina Frasco sa bumabang pondo ng Department of Tourism para sa susunod na taon. Umapila si Tourism Secretary Cristina Frasco sa Kamara na i-reconsidera ang 20% ibinaba sa budget ng ahensya sa ilalim ng panukalang 2024 national budget. Bumaba kasi sa 2.99 billion piso ang panukalang pondo para sa susunod na taon na inilaan sa DOT mula sa 3.73 billion piso na budget nito ngayong taon. Diin ni Frasco, mismong mga economic managers ang tumukoy sa turismo bilang pangalawa sa sektor na may malaking ambag sa paglago ng ekonomiya kung saan, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na 6.2% ang ambag ng turismo sa GDP ng Pilipinas. Pinagmalaki rin ni Frasco ang patuloy na pagbangon ng tourism sector at sa patunay nito na sa unang 6 na buwan ng taon ay umabot na sa 3.4 million piso ang foreign tourism arrival sa bansa.
DZGG. Inilatag ng Department of Budget and Management, DBM, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano nito para maiwasan ang mabagal na paggamit ng pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa sektor meeting sa Malacanang, sinabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman na ilan sa mga hakbang para sa maiwasan ang underspending ay ang maagang paglalabas ng pondo, maagang pagsasagawa ng procurement activities at pasimplihin ang implementing rules and regulation ng Government Procurement Reform Law. Kabilang din anya sa mga hakbang ay ang inilunsad na Government Purchase Card Program, digitalization ng government disbursement and collection at integrated management financial system sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, sinabi ni Pangandaman na maglalabas sila ng circular order sa lahat ng ahensya ng gobyerno para obligahin ang mga ito na magsagawa ng plano hinggil sa mga ipinatutupad na programa ng DBM. DZGG. Inaprubahan ang ad hoc committee na pinamumunuan ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang bersyon ng Pension Fund Reform Bill para sa Military and Uniformed Personnel o MUP. Sa napagkasunduan at inaprobahang bersyon ng panukala, ginagarantihan ang 3% na salary increase ng mga MUP sa susunod na 10 taon habang itinaas naman sa 50 o 57 ang kanilang retirement age. Nakapaloob din sa panukala ang indexation na katumbas na 50% ng kanilang comparable rank at pagkakaroon ng lump sum para sa mga Philippine National Police o PNP personnel na mas mababa sa 20 taong nagserbisyo. Magkakaroon naman ng magkahiwalay na trust fund para sa Armed Forces of the Philippines, AFP, at non-AFP, MUP. Pati na ang sub-fund para sa mga indigent o disadvantaged MUP sa ilalim ng trust fund. Itinaas din ng panukala ang kontribusyon ng MUP na 5% sa unang 3 taon at tataas sa 7% at 9% matapos ang 3 taon. Ang government share naman ay magiging 16%, 14% at 12% habang ang mga bagong pasok sa serbisyo ay 9% agad ang magiging kontribusyon. DZGG. Tuloy pa rin ang pagpapataw ng mga dagdag buwis ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ito ang inahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa budget briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBZC sa Senado. Nabi ni Secretary Diokno na ipagpapatuloy nila ang pakikipagtulungan sa Kongreso para maisulong ang mga pangunahing reforma na mahalaga para sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. At bilang anya dito ang pagpapasa sa mga natitirang tax reform packages ng nakaraang Administrasyong Duterte at mga bagong tax measures sa ilalim ng kasalukuyang Marcos Administration. Target na maaprobahan ngayong 19th Congress ang 7 panukala para sa mga nabanggit na dagdag na buwis bilang suporta sa medium-term fiscal framework. Ayon sa kalihim, kapag naipatupad ang mga tax measures na ito, ay makakalikom ang gobyerno na 120.5 billion piso na dagdag sa kita para sa taong 2024. DZGG. Nagbabala ang pamunuan ng Climate Change Commission laban sa posibleng serye ng heat waves sa mga susunod na buwan. Ang serye ng heat wave ay inaasahang magdudulot ng mga labis na tagtuyot, pakulangan ng tubig at malakas na pagkulog. Batay sa pahayag ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr., papasok ang El Nino sa malaking bahagi ng bansa sa kabila ng malalakas na pag-ulan. Batay sa pag-aaral ng CCC, makakaranas na ng tagtuyot ang mga probinsya ng Apayao, Cagayan at Kalinga kung saan nakitaan ng mga ito ng hanggang sa 60% na pagbaba ng mga pag-ulan. Nakakaranas na rin ng bahagyang tagtuyot sa mga probinsya ng Isabela at Tarlac. Gayman, sa likod ng serye ng mainit na panahon, malaki pa rin umano ang posibilidad na magkaroon ng biglang mga pag-ulan at malawakang mga pagbaha. Dahil dito, pinaghahanda ng naturang komisyon ang publiko
sa posibleng extreme condition na mararanasan sa mga susunod na buwan. DZGG. Pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok sa Pilipinas ng mga poultry products mula sa Netherlands dahil sa napaulat na outbreak ng bird flu sa nasabing European country. Batay sa inilabas na memorandum order ng Department of Agriculture, DA, agad na epektibo. Ipinagbabawal ang pag-aangkat ng Dutch wild birds at kanilang mga produkto, kabilang na ang poultry meat, day-old chicks, itlog at similya. Ang hakbang na ito ng DA ay para maprotektahan ang kalusugan ng local poultry population sa bansa laban sa bird flu. Ayon pa sa ahensya, tatanggapin lamang ang mga shipment na galing sa Netherlands na ibinabiyahe, ikinarga o tinanggap sa mga pantalan bago ang paglalabas ng naturang order sa Dutch authorities sa kondisyon na kinatay at na-produce ang nasabing mga produkto sa mismo o bago ang July 9. Base sa datos ng Bureau of Animal Industry, ang Netherlands ang isa sa mga supplier ng produktong karne sa Pilipinas kung saan sa unang 6 na buwan ng 2023, nakapag-export ito ng 31.3 milyong kilo ng karne sa bansa. DZGG. Kailangan makapag-apply muli ng lisensya mga overseas operators ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO bago ang September 15. Ipinaalala ito ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco sa pagharap niya sa budget hearing ng Committee on Appropriation. Magugunitang simula noong August 1 ay inilagay ng PAGCOR sa provisionary status ang lahat ng POGO kung saan ang mabibigong mag-reapply ng lisensya ay hindi na makakapag-operate. Samantala, inihayag din ni Tenco na kansilado na noong pang Setyembre ng nakaraang taon ang 5.8 bilyong piso na kontrata sa Globalcom RCI, ang pribadong third-party author ng mga overseas gaming license. Nabi ni Tenco, ginawa nila ito matapos itanggi ng New York-based Solel Bank na mayroong account ang kumpanya sa kanila. Taliwas ito sa bank certification na isinumite ng Globalcom RCI sa bidding na mayroon silang $25 million sa naturang bangko. Bunsod dito ay ang Commission on Audit muna ang pasamantalang nagsisilbing third-party author ng overseas gaming licenses. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Department of Budget and Management ang naglaan daw ng mahigit 875.6 billion piso sa ilalim ng 2024 national budget para sa mga mahihirap na may health needs. DZGG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng mahigit 800 billion para pondohan ng mga programa para sa medical care at health assistance sa mga marginalized na Pilipino sa ilalim ng panukalang 5.768 trillion national budget sa susunod na taon. Ang Budget Department ay naglaan ng 101.5 billion para sa National Health Insurance Program ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang halaga ay mapopondo sa mga subsidies para sa mga pangangailangan sa health insurance ng 12.575 million indigents at 8.26 million para sa senior citizen, 136.30 para sa unemployed persons with disability, 15,683 financially incapable point-of-service patients at 25,512 payapa at masaganang pamayanan beneficiaries. Bukod dito, 22.3 billion ang itataya para sa tulong medikal sa 1.31 milyong indigent at financially incapacitated na mga pasyente. Nasa 1.707 billion ang ilalaan para sa prevention and control of non-communicable diseases tulad ng mga pasyente ng cancer at mga mental health patients.
Una nang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na magbigay ng libreng pangangahalagang pangkalusugan para sa mamamayang Pilipino. Ako po si Tani Caperal, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral! Ibinunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na hindi na nito makokolekta pa ang mahigit na 2.2 billion pisong unpaid dues mula sa kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo na nagsara. Ay kay PAGCOR Chief Alejandro Tenco, ang naturang halaga ay hindi nakolekta noong nagdaang administrasyon dahil noong pandemya ay nawala na lamang anya ang mga ito na parang bula. Nagsara ng kanilang shop at tumaas. Sinabi ni Tenco na ang maupo siya sa pwesto noong nakalipas na taon. Nag-deploy ito ng isang team para tingnan ang kaso ng pagkawala ng kumpanya ng Pogo. Pero nabigo silang matunton ang mga individual na kabilang sa Pogo licensee dahil lahat ng mga ito ay mga dayuhan na umalis na ng bansa kaya hindi na mahabol pa ang mga ito. Sa kabila nito, ilagay na anya ang naturang kumpanya sa blacklist at na-revoke na ang kanilang lisensya. Samantala, sinabi din ng PAGCOR official na nasa 6 na Pogo licenses na ang kanilang napahinto ngayong 2023, kabilang ang nasa Clark na umano'y sangkot sa scam at mga aktibidad ng human trafficking. DZWG. Ibinulgar ng Department of Justice, DOJ, na hindi umuusad o wala nang nakikitang paggalaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ang inamin ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla sa media briefing. Ayon kay Remulla, matapos ilabas ang warrant of arrest, ay 70 araw nang halos hindi na umuusad ang kaso. Gayunman, tiniyak ni Remulla na hindi nila bibitawan ang kaso ng mga nawawalang sabungero at hihintayin muna nila ang ulat bago magdesisyon sa susunod na gagawing hakbang. Tiningnan din anya ng DOJ posibleng mag-reorganisa sa investigasyon at kung ano ang ginagawa ng kapulisan sa kaso. Pinagsusumite naman ni Remulla ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at National Bureau of Investigation o NBI ng written report sa August 23 hinggil sa itinatakbo ng kaso ng nawawalang sabungero. DZWG. Pinagtibay ng Commission on Election o COMELEC ang kanselasyon ng pagpaparehistro ng Anwaray Party List sa 28 pahinang resolusyon ng COMELEC 2nd Division. Pinasura ng COMELEC NBank ang motion for reconsideration na inihain ng partido dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa COMELEC, may karapatan lamang sa isang pwesto sa Kongreso ang Anwaray at malinaw na nilabag ng second nominee ng partido ang electoral laws. Matatanda na kinansela ng 2nd Division ang registration ng Anwaray Party List dahil sa pagpayag sa pangalawang nominado na si Isabel Noel na maupo bilang membro ng Kongreso nang walang kaukulang otoridad. Ito ang naging dahilan ng paghahain ng motion for reconsideration ng party list kung saan sinabi nito na sa party list system, ang kandidato ay ang mismong organisasyon at ang pinoproklama ay ang partido at hindi ang nominado nito. Sa kabila nito, iginigit ng COMELEC NBank na walang Certificate of Proclamation na inilabas para sa Anwaray na nagbibigay daan kay Noel na maupo bilang sinatawan. DZWG. Ipinalilibre sa buwis ang honoraria at allowances na ibibigay ng Commission on Election o COMELEC sa mga magsisilbing guro at non-teaching personnel tuwing halalan. Nakapaloob ito sa inihaing Senate Bill 2398 ni Senator Sherwin Gatchalian kung saan lahat ng mga guro at iba pang poll workers ay pina-exempt sa buwis ang matatanggap nilang honoraria at allowances. Gayunman, kinakailangan magpakita ng Declaration of Tax Exemption ang isang guro kung ang sweldo at ang matatanggap mula sa COMELEC ay hindi aabot ng 250,000 pesos sa buong taon. Matatandaan, nagpatibay
na ng ganitong panukala ang Senado at Kamara noong matapos na ang dating Duterte administration. Pero binito ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakarang taon dahil hindi umuno patas sa ibang poll workers at malaking halaga ang mawawala sa gobyerno. DZWG. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ilalabas na sa katapusan ng Setyembre ang resulta ng reassessment para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may 700,000 na pamilya ang ni-reassess upang makita kung kwalipikado pa rin ang mga ito na maging benepisyaryo ng 4Ps. Ayon kay Gatchalian, nais lang nilang matiyak na nasasala ng maayos ang magiging pinal na listahan ng 4Ps. Matatandaan una ng inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD na ituloy ang pag-calibrate sa 4Ps at pagbuo ng iba pang social protection initiative ng gobyerno. Bukod dito, nais din ng Pangulo na paigtingin ang social pension program para sa indigent senior citizen bilang paraan para malaman ang kanilang pangangailangan at medical needs. DZWG. Tinanggap na ni Bureau of Correction o Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. ang resignation ni New Bilibid Prison NBP Superintendent Angelina Bautista. Kasunod na rin ito ng pagkakasangkot ni Bautista sa ilang kontrobersya sa Bilibid tulad ng pagkawala ni convicted carnapper Michael Cataroha na pinaniniwalaang pinatakas. Nadadawit din si Bautista sa sinasabing construction business sa Bilibid at siya rin daw ang may-ari ng catering service na 21 milyong pisong kontrata para sa pagkain ng inmate sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kanyang resignation letter, sinabi ni Bautista na hindi na siya komportable na magtrabaho sa Bucor bagamat hintian niya ito. Nangangahulugan na umaamin siya sa mga akusasyon laban sa kanya. Tiniyak man ni Katapang na patuloy pa rin ang kanilang investigasyon kahit nag-resign na si Bautista. Pinababalik rin ng Bucor Chief kay Bautista ang government properties na inisyu sa kanya bago ito bigyan ng clearance. DZWG. Sinibak na sa pwesto ni National Capital Region Police Office NCRPO Director, Police Brigadier General Melencio Nartates ang hepe ng Navotas City Police na si Colonel Police Alan Umipig. Kaugnay ito sa issue ng dishonesty at command responsibility hinggil sa operasyon ng kanyang mga tauhan na nag-result sa pagkamatay ni Jimboy Baltasar kamakailan. Bukod kay Umipig, sinibak din sa pwesto ang hepe ng Station Investigation Section ng Navotas Police na si Captain Juanito Arabejo at Chief Clerk na si Chief Master Sergeant Aurelio Galvez. Bunsod dito sa kabiguan nila na magsumite ng paraffin test at hindi paghahanap at pagpreserba sa mga ebidensya. Matatandaang kahapon, inirekomenda na ng Philippine National Police o PNP Internal Affairs Service kay Nartates ang pagsibak kay Umipig dahil sa tangkang cover-up. Na-discovery kasi sa investigasyon ng PNP IAS na inutusan umano ni Umipig ang team leader na tanggalin sa kanilang report ang 11 pulis na kasama sa operasyon. Dahil dito, pinag-utos ni IAS Inspector General Attorney Alfigar Tiambulo ang pagsasampa ng kasong dishonesty at command responsibility laban kay Umipig. Bukod kay Umipig, pinasasampa din ng PNP IAS ng kasong administratibo ang naturang 11 pulis dahil sa pag-abandona sa biktima ng malinaw na paglabag sa police operational procedure. Samantala, nasa summary dismissal stage na ang kasong grave misconduct na una nang isinampa laban sa 6 na pulis.
DZGG. Nasa 12 katao ang nasawi at 65 iba pa ang sugatan matapos ang naganap na pagsabog sa Dominican Republic. Naganap ang insidente sa Villa Valdez sa San Cristobal Province kung saan mayroon pang 55 iba pa ang naiulat na nawawala. Tumuho naman ang 3 gusali ng malapit sa shopping center dahil sa lakas ng pagsabog. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng nasabing pagsabog. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng bansa. 35 patay. Daang iba pa ang sugatan matapos masunog ang gasolinahan sa Russia. DZGG. Patrol Report. Si Dans Guillermo ang magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Hindi bababa sa 35 katao ang patay matapos sumiklab ang isang apoy na nagresulta pa sa pagsabog ng isang gasolinahan sa Southern Russian region. Batay sa ulat ng emergency services sa naturang lugar, nagsimula umano ang apoy sa isang auto repair shop sa tabi ng highway ng Dagestani, capital ng Mukhachkala, nitong Lunes ng gabi, na kalaunan ay umabot sa katabing gasolinahan. Inilarawan ng mga nakasaksi ang insidente na tila isang gyera dahil sa lakas ng apoy na bumalot sa lugar. Maliban sa mga nasawi, aabot naman sa 105 ang mga naitalang nasugatan sa insidente kung saan 64 sa mga ito ang nagpapagaling sa ospital ng Dagestani habang ang 17 pa ay ililipat sa medical center ng Moscow dahil sa kritikal na kondisyon. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para din matukoy kung may posibleng mapanagot sa insidente. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, so mga kaibigan, mga minamahal naming viewers na matapat na at patuloy na sumusubaybay sa programang Balitang Pilipinas Worldwide, maraming salamat po sa inyo pong panonood, pakikinig sa loob po ng 1 oras ng ating programa. Tayo po ay maghihiwalay na pansamantala sapagkat wala na tayong oras. Ano ho? At wala na rin ho ang ating mga balita. Yan. At tayo ay overtime na po. Kaya ako po ay nagpapasalamat na sa iyo at nagpapaalam. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumubaybay hanggang itong oras na ito. Yan. Meron ba tayong babatiin muna? Ayan. Meron ba? Ayan. Si Zara. Si Zara. Yun, nakamonitor si Zara. Si G. G. Medyo dito. G. Lauren. Yan. Okay. So, siyempre, tayo din po ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong patuloy at walang sawang pagbibigay ng patnubay, pag-iingat po sa DZGG Broadcasting Studio. At siyempre sa inyo pong lingkod, sa kanya pong tiwala na ipinagkaloob para ako ay maglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po nitong pagbibigay at paghahatid ng sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, salamat po sa inyo pong tiwala. At sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laurenio, at John Paul Bistora, ako naman po si Boyet Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po bukas po muli sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide, magkita-kita pa rin po tayo at magkapanooran. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo at Diyos mabalos sa inyong gabos.
ang DCGG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.